Ano nga kayang malaking gagawing adjustment ng Gilas Pilipinas kontra Jordan ngayong finals ng Asian Games? At Coach Reyes, balik Gilas Pilipinas nga ba? Yan nga ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Si AJ Obiana nga mga ka-idol ang kauna-unang nakapagbigay ng gintong medalya para sa Pilipinas ngayong Asian Games. Bilang paghahanda sa darating na Olympics ay binigyan nga siya ng kanyang alma mater ng 3 million pesos mga ka-idol. At yan nga ang Chiang Kai-shek College. Hindi naman ay nakuha na natin ang pangalawang gintong medalya ngayong Asian Games sa Jiu-Jitsu Division mga ka-idol. Habang sa kabilang banda naman ay bigo namang maibigay ni Marshall ang gintong medalya dahil nga siya ay natalo ng China mga ka-idol kung ket siya ay nakakuha lamang ng silver medal. Pero masigit pa sa silver medal ngayong Asian Games ang nakuha nitong si Marshall dahil meron na nga siyang spot para sa darating na Paris Olympics 2024. Kung titingnan nga natin mga ka-idol ang ranking ng Pilipinas, nasa ika-22 tayo ngayong Asian Games at pinangungunahan pa rin niya ng China na may 178 na gold. Habang pasok naman sa top 3 ang Japan din at Korea mga ka-idol. Ngayon ngay kapanapanabik dahil may pag-asa nga makuha ng Pilipinas ang ikatlong gintong medalya na magmumula sa Gilas Pilipinas. Ngayon ngay maganda talaga ang pinapakita ng Gilas Pilipinas dahil maganda na rin ang coaching staff, lalo pangat ang naging laban nila kontra China ay naging crucial mga ka-idol dahil isa lamang ang naging kalamangan at halos tinambakan na nga sila ng China at nakabawi nga lamang ang Gilas Pilipinas sa 4th quarter na dahil na rin kay Justin Brownlee. Sinasabi nga na parehong tinalo ni Jordan Clarkson at Justin Brownlee ang China at hindi nga malayong may kumpara ang dalawang player na ito. Nagsasabing karapat dapat talagang itong si Justin Brownlee ang makasama sa international game ng Gilas Pilipinas dahil kabisado na nga niya ang laruan at team up ng Gilas. Sa kabilang banday marami din naman talaga nangihinayang kay Jordan Clarkson na halos kulang lamang talaga siya sa team up mga ka-idol. Pagdating sa individual performance talagang mas magaling itong si Jordan Clarkson. Kung kaya't umaasa nga tayo mga ka-idol na kung mabibigyan ng pagkakataon na magsanib pwersa itong si JC at JB, tiyak magiging malakas ang Gilas Pilipinas. Sa ngayon nga pinag-uusapan ng tila, ipinost itong si Coach Reyes sa sinabi nga niya, yes, Gilas wins, congrats coach team and the guys, grabe ka, Justin Brownlee, on to the finals. Ito na rin kaya ang hudyat at pagpaparamdam ni Coach Reyes na siya magbabalik muli as head coach ng Gilas Pilipinas matapos nga itong Asian Games. Maaari nga itong si Coach Reyes ay nagpahinga lamang at siya pa rin talaga ang sasabak sa darating na qualifying round para sa Olympics mga ka-idol. Ngayon naman pag-usapan natin mga ka-idol ang PBA MVP race kung saan sinasabi nga na nangunguna pa rin itong si Junmar Fajardo na mayroon nga siyang 42.2 habang CJ Perez 36.1, Scotty Thompson 35.5 at Christian Standardinger 33.6. Update din mga ka-idol about sa bagong kabarangay na si Maverick Amnisi kung saan hindi nga number 13 ang isusot niyang jersey kundi number 30 na. Update din about sa sinayang na player ng Barangay Nebra. Alam naman nating star player siya ng PBA 3x3 ng Barangay Nebra na si Kim Orin kung saan nakuha nga siya mga ka-idol ng Tropang Giga at pumirma na nga itong si Kim Orin ng kontrata. Hanggang ngayon hindi makapaniwala itong si Coach Tim Ko na natalo nila ang China lalo pat tinambakan nga sila nito mga ka-idol. Dahil na rin kay Justin Brownlee at ilan sa mga kasamahan niya ay talagang nagawang manalo ng Gilas Pilipinas. Nasabi nga ni Coach Tim Cone, what a miracle that was. I can't even imagine happening that way. The guy just kept battling and battling. Kung kaya't inaasahang maraming adjustment ang gagawin nitong si CTC na alam naman nating tactician siya mga ka-idol. Una na nga dyan, sinabi nitong si Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas team na keep focus ahead of Jordan face-off for Asia Gold. Habang pinangunahan din naman ni LA Tenorio na magdasal para sa Gilas Pilipinas na makuha ang gintong medalya. Ayon nga sa ilang adjustment ni Coach Tim Cone, sabi dito, we're a little bit worn out. There's no doubt about it. And I'm asking an awful lot from the guys. I keep asking them every day, we gotta dig deep. You gotta dig deep. They're scrapping the barrel at this point, trying to get something extra. And you can see it in practice. We debated not holding it, but we needed to make adjustment to the way we played last time. So we really need this to try and see what we could get out of practice today. Dagpa ni Coach Tim Cone, we got beat by 25 points. They gotta be pretty major.
We're not gonna go out and kinda keep doing the same thing and expecting a different result. That's the definition of insane. I think it's all gonna come down to energy. The desire is there. They know how important the moment is, but whether they just have the energy. Dagdag pa ni Coach Tim Cone, the road we've taken to get to the final is a lot harder than road Jordan has taken. So we'll see if we can pull out 40 minutes. That's what we're all gonna try to do. Pull out a good 40 minutes. We're not gonna lack desire. It's just whether we can create the energy that's gonna back up the desire. And aside from Hollis Jefferson, may mga ilang player din talaga nakasama niya ang nagpakitang gilas katulad ng Paddy Ibrahim, Sami Zay, at gayon din naman ang 3-point shooter na si Jan Buhanan mga ka-idol. Kasama din si Ahmad Aldawairi. Kung saan ay pinag-aralang mabuti ni Coach Tim Cone kung anong maaaring gawin ng mapigilan ang mga player na ito. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, ano nga kaya ang karapat-dapat na maging adjustment ni Coach Tim Cone at buong Gilas Pilipinas nang sa ganun ay mapigilan ang ilan sa mga malalakas na player ng Jordan, lalong-lalo na itong si Hollis Jefferson. Kung ano may sagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.